So mga ka-Andrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Mag-ingat po tayo mga ka-Andrep. So dahil po sa sama ng panahon at mayroon nga pong bagyo, kaya more than 1 week po ako hindi nakapag-upload, nakagawa ng video dahil nawalan po kami ng PLDT, tapos wala pong signal. At saka basta araw-araw po siyang on and off yung signal, tapos yun, nawalan kami ng PLDT kahit data, ang hirap na. So ngayon po ay tayo nagbabalik at sana po tayo ay safe lahat dahil po napakalakas ng bagyo. At kahapon, grabe, halos pumasok dito sa roll up ng namin, ng bubungan yung ang tubig ulan sa sobrang lakas. So ayan, kung bago ka lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, paki-click na lang po ang subscribe button at wag mo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify ka po sa mga susunod pa nating i-upload na video. At shout out po kay Sir Byro Romboy. Ang sabi niya po is, ma'am, nasa Mindanao po ako. Nagsimula po ba negosyo nyo sa bolts, nuts, washers muna? Maganda po kaya mag-specialize sa bolts and nuts lang? Hello sir! So nag-start po kami talaga ay hindi po doon. Pero kasabay po siya kaagad. Paunti-unti ba? Kasi sa isang motor parts business or hardware po ay talagang given na po yan na may mga bolts, nuts, washer, lock washer. Kasi importante yan siya at madalas siyang binibili. Fast moving din yan siya. Kanina nga lang may bumili dito na ang sabi niya, sa ibang store daw, sa ibang tindahan, walang 960 na bolt. So ayan, kaya na-relate ko ito, nagawa ng video kasi yun nga si sir kanina. So 916 dito lang daw siya nakahanap sa amin ng 960 na bolts and nuts. Pero alam niyo po sir, kung kapos po ang inyong capital, maganda rin po na mag-specialize kayo ng lahat ng klase ng bolts, nuts, washer, iba-ibang sizes po niyan. Ang mga bolt po hanggang po sa mga 1, ganyan, 3/4, yung mga malalaki po. At syempre kasama na dyan yung mga U-bolt, yung mga plate bolt, kasama na rin dyan yung mga pang-plataforma. So dapat meron kayong stainless, may ordinary, may high tensile, may rough thread, may fine thread, yan, may screw ang thread, ganon. So pwede po kayong mag-specialize. Alam niyo po ba yung alam kong dito sa aming sa city, yung kanilang bolts and nut center, more than 20 years nang nag-ooperate, hanggang ngayon nandyan pa rin. Minsan pag nakakapos ako, doon ako nagpa-purchase ng ng mga axle washers, ganon. So ang ganda po ng negosyo nila. Isa pa po sa mga bolts and nuts, mga motor, ayan, tricycle, pangbahay, bangka, halos gumagamit po ng bolts and nuts din po. So sa dami ng bolts and nuts na kailangan, sa dami ng tao, sa dami ng mga users or customers, talaga pong masasabi natin na fast moving din ang bolts and nuts. At kung kapos po kayo sa capital at hindi nyo po siya maisabay sa pangkalahatan sa mga motor shop or sa mga motor parts and accessories nyo, so pwede po kayo mag-start doon sa sa bolts and nuts po yan. So tips ko lang po yung mga fast moving na mga bolts and nuts kung nag-start ka, kasi medyo may capital din ang bolts and nuts. Pero hindi siya kasing bulk or kasing laki ng capital na kakailanganin mo sa motor parts business, motor parts and accessories or motor shop. Kasi kung halimbawa mag-umpisa ka sa mga fast moving, ayan, bigyan na kita ng tips po. Nandyan tayo si 6mm, yan yung tinatawag na digis. Digis yung kanyang tools na ginagamit. 8mm, 10mm, 12mm, 14mm. So actually si 14mm hindi masyado. Yung pinakamabenta is 6mm, 8mm, tsaka 10mm, 12mm yan. Para yung 12x40 yan ang mabenta para sa mga shop. Yung mga sa 8mm yan hanggang pahaba yan, hanggang 8x100. 6mm ganun din. Kasi marami nangangailangan dyan. 6x10 ang pinaka gumagamit yan para sa mga engine sprocket. Yan sa mga plaka naman 6x15. Tapos 8mm, 8x25 sa mga footrest. Basta maraming gamit yung mga na yan, fine thread, ordinary sizes na yan. Ngayon sa rough thread naman yan ang mabenta rin yung 1/4. Katumbas niyan gis 11 din yung tools niya. So yung 1/4 halos kasing size yan siya ng 6mm. Tapos yung ating 5/16 na kasing size halos ng 8mm.
And then 3/8 na kasing halo size ng ng ating 10mm. Tapos syempre, nandiyan pa yung si 7/16, nandiyan si 9/16, nandiyan si 5/8, at nandiyan si 3/4, nandiyan si 1. Pero hindi na yun siya masyado. Si 9/16 kaya wala masyadong niyan, nagbebenta sa ibang tindahan kasi hindi siya masyadong gamitin or fast moving, pero sa amin available lahat ng size dapat meron kami. Meron kang ordinary, high tensile, tsaka stainless, ganon. So yung mga Uno, di Uno, 9/16, 1/2, 7/16, kahit hindi na yun siya masyado yung mahahaba, wag na masyado yun. Pero yung 1/4, 5/16, 3/8, ayan, mga fast moving yan siya. Kung malapit kayo sa dagat, marami yung may gusto niyan talaga na dapat stainless kasi hindi kinakalawang. So sa flat washers, mayroon din yan. Mayroong ordinary, mayroon ding mga stainless, pati sa mga lock washers, ganyan. So tour ko po kayo. So ito po yung aming mga lagayan. Dito ko po yan nilalagay dito kasi alam nyo po pag sa mga bolts, nuts, washer, palagi po yung yung kasunod, yung maliit-liit konti dito, yung malaki-laki konti dito. Pero may sample din kami sa labas na naka-display. Pero minsan hindi nila napifigure out kahit na may sample kung ano. So ipapasukat, patingin na ito, sabi ko, mga ganun kalaki, isukat nyo po. Anong tools po? Ganun. Sukat nyo po ito, pagtilian nyo po, ganun. Itong 5/8, mabenta ito kasi sa mga pang tricycle yan, side wheel, ganyan. Ito yung mga sinasabi kong, 6mm, ayan. Tapos 1/4 katumbas, 8mm. At saka mga flat washers, meron tayo yan hanggang sa mga di Uno, yung mga malalapad na yan. At meron din mga washers na mga pang side wheel, ganyan, ganyan. At saka yung mga nandito, ayan siya. So ayan mga nut, stainless, may tayo high tensile, ayan. Tapos yung mga bolt, ito naman yung mga tinatawag nating mga GI wood screw. Ayan, yung mga ganito yung ulo niya, ganyan yung mga ulo niya, yan ang mga GI. Tapos mayroon din naman tayong mga ganito, MS screw, ayan ganito. Yan yung ganyan yung ganito yung mga ulo nila. Yung mga screw. Yan, ayan yan yung mga ganito yung ulo, parang pabilog. Tapos rafted screw siya. So, dapat meron ka rin yung mga black screw na mga tinatawag. Lahat yan, kumpletuhin mo yung size. So, isama mo na rin dyan. Dapat may mga pang rivets ka at saka yung mga body clip, ganyan. Kasama na yan siya sa mga na mga bolts and nuts. Kung focus ka sa mga bolts and nuts. Tapos, syempre, yung mga head cap. Yan, yung mga nut na ganyang klase. Pine thread, rough thread, yung ganyan. Tapos, yung mga screw bolt na ganito. As small as 3mm meron kami. Yung ganito, yung mga maliliit, mga pino. Yan, kunti-kunti lang yan kasi hindi naman yan siya fast moving or palaging binibili. Pero may bumibili, may kakailanganin yan. Siyempre, meron tayong mga plunge bolt na tinatawag. Yung mga, ganito yung ulo, yung mga malalapad. Ayan, yung hindi ordinary yung ulo niya. Ganyan. Tapos, meron tayong mga Allen bolt. Yung mga Allen bolt na tinatawag is yung mga ganitong klase. Yung mga ganyan yung ulo niya. Iba-ibang sukat din yan. Meron ka dapat 6mm, 10mm, 8mm, 12mm. Tapos itong mga ordinary screw bolt. Yan yung mga ganito. Fine thread yan siya. At saka MS yung yung kanyang mga ulo. Tapos mayroon pa yung mga half thread, may full thread. Tapos dito tayo sa medyo madilim na dito Ito yung aming mga bolt talaga. Yan siya. So, ito yung mga 6mm. Yan, marami yan. Marami yan siya sa ilang na yan. Halos puno. Itong 6x10, 15, 20, 25, 30, halos puno yan. Yung ganyan kasi mga fast moving yan. Tapos ito yung mga 10mm natin. Yan. At saka maganda rin yung maganda ang mark-upan sa bolt. At saka ang bolt, kita mo kahit nakalawang na yan siya, pwede mo pa rin ibenta, nabibili pa rin yan siya. Yung mga ordinary bolt kasi kinakalawang talaga. Yan siya. Pero like yung mga stainless, ganito, hindi yan siya kinakalawang. Tapos yung mga high tensile natin, yung mga parang mga kulay itim, ganito. Yan. Ganito yung mga high tensile. Yan. Usually pag high tensile, half thread.
Meron ding rough thread yan, tsaka fine thread. Yung dito niya, yung fine at tsaka rough thread. Sa stainless, ganun din yan. May fine thread, may rough thread. So yun yung sinasabi ko kanina, yung mga malalaki na hindi na masyadong yan, yung mga, ang pinakamabenta sa 5'8", ayan yung 2.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, tapos 5.5, kag ayang 6. Pero yung mga 3/4 na ito na kalalaki, bihira na ito. Yan, bihira na yun siya, pati yung mga uno nasa ilalim yung mga uno nandoon. Tapos yung mga pang plataforma, bihira na yun siya ganyan. Yung mga 12mm na sinasabi ko, mga ganito, mga fine thread yan siya. So ang ganyan, so kapag nag-focus ka sa mga bolts and nuts, ayun na, laruan na ng anak ko. Yun na, naghalo-halo na, tapos mga pako sa baba. Mas maganda na yung medyo mabigat kasi ang bolts and nuts, so mas maganda kung magpasadya ka po ng kung mas magawan mo pa ng para na mas maganda pa kaysa ganito or mas matibay pa kaysa ganyan. Ganun na lang po ang gawin mong lagayan. Kasi before, no, hindi pa ganyan ang lagayan namin, di ba, yung mga plastic na pinagpapatong. Ako'y nag-anuhan po siya, nagkaradurog. Yung sa sobrang tagal ba, yung mga ganito lang. Tapos maliliit, pag mga malalaki naman, na siya katagalan. Yung mga malalaki nga, konti lang malagay mo. Tapos, nasisira ba? Yung, di ba, yung may mga maninipis niya na klase, yung mga medyo mura lang din na mga baon-baonan, yun yung nilalagyan namin dati. So kung gusto mo pong mag-focus sa sa bolts and nuts lang, go po, dahil napakaganda din po na markup ng mga bolts and nuts, at saka wala pong kalugian yung bolts and nuts kasi hindi siya basta-basta nasisira, nabubulok, ganun, kahit nga kalawangin, nabibili pa rin yan siya. Basta't mag-thread lang yan siya, okay pa yan siya, pwede pa po yan. Kaya yun lang, sir, boy Nomboy, ay sana po ay nakatulong po itong aking opinion sa inyo pong pagsisimula ng inyong bolts and nuts business. Maganda niyan, papangalanan mo ng kung yun po ang i-focus mo talaga is Boy Nomboy Bolts and Nuts Center, or kung ano man yun, tapos Bolts and Nuts Center. Wow. Mindanao Bayro Nomboy Mindanao Bolts and Nuts Center. Wow. Congrats na kaagad, sir. Thank you so much. See you in my next video. Bye.